Hi guys! So it's Saturday. So it's time to review the market. Kung kamusta ba yung nangyari this week. So in order for you to be successful in trading, it's very successful that you do practice. When you say practice, it's ideal that you do backtesting. Ang gagawin mo dito ay aalamin mo kung ano yung mga nangyari ng mga nakaraang araw, and then ano yung possible na maging setup mo for that, and then from there, makikita mo kung tama ba yung ginawa ko, tama ba yung naging setup ko, and then i-review mo ulit siya, titignan mo yung resulta, and then next is journal mo siya. So we'll start with the fundamental analysis. So ang hanapin naman natin is yung mga economic data, job report, inflation. So I believe ang mga news na lumabas recently was yung sa CPI and PPI. Titignan natin ano ba yung naging mga resulta. So dito tayo ngayon sa Forex Factory and titignan natin yung 13 to 17 July. So this was July 14, nagkaroon ng news about CPI, and then nung July, I think meron pa to yung PPI this one. This was July 15 for the PPI. So titingnan natin ano ba yung naging resulta. Sa core CPI, ayan, kung mapapansin nyo, ayan, the result was worse than expected, and it's not actually worse, it's more of like lesser than expected, but this is better than expected. Kasi this is inflation this is inflation data. So kung bumaba yung inflation, that means bumaba ang presyo ng mga bilihin nila. And then, same with PPI, I believe. Same result din naman siya na ito, si PPI, the result was, forecast is 0.3 and then bumaba siya. Naging, ang actual niya is 0.2%. And kung mapapansin nyo dito, di ba sabi nga dito, actual greater than forecast is good for currency. So meaning, kapag daw yung actual is mas mataas compared sa forecast, that means it's good for the currency. However, since bumaba nga siya, so it's against the USD. So explain ko lang sa inyo ano yung CPI and PPI. Yung CPI is Consumer Price Index. Yung PPI naman is Producers Price Index. So parehas ang mini-measure nito is yung inflation. So ngayon, based dun sa data, di ba, mas mataas yung naging actual compared dun sa forecast. So, ibig sabihin, the inflation is cooling. But it doesn't necessarily mean na bumababa na yung presyo ng mga bilihin dun sa US. Ang ibig sabihin lang nito is mas onti lang siya compared sa ina-expect ng market. Kasi yung forecast is parang expectation parang ano ba yung iniisip ng market. So, ngayon, kung mas mababa siya compared dun sa forecast, that means yung prices still rising pa rin siya, but not as expected ng market. So, bakit possible na bullish ang result nito sa gold? Kasi guys, lower than expected increases the possible chances na yung Federal Reserve will cut the interest rate. And possible, or babaan na nila, they will keep it lower. Kasi guys, lower interest rate, that means a weaker US dollar. Kasi mababa ng interest rates, that means hindi mo na mag-i-invest yung mga investor sa US kasi ay mababa ng interest. Dahil doon, syempre, bababa yung demand for US dollar. And therefore, possible na mas maging attractive si gold compared kay US dollar. So, in general, lower CPI, lower PPI, normally bullish yan kay gold. However, kung mapapansin nyo, if you have been trading gold, itong mga nakaraang linggo, hindi naman niya kumbaga pinagalaw talaga, pinayanig, or inakyat si gold. Tuloy-tuloy pa rin talaga yung pagbagsak ni gold recently. Kasi fundamentals don't move the market immediately. And possible, gold can still range, gold can still move unpredictably. So, ngayon, titingnan natin naman is yung technicals. So, pupunta tayo sa July 13 to 17. So, adjust lang natin tong date natin. Right now, nasa July 10 siya. Antayin natin mapunta siya sa July 13. Ayan, so nasa July 13 na tayo. And Monday na yan. Ayan, Monday. So, ang ginagamit natin mga indicators, Bollinger Band, Moving Average 200, Stochastic. Ngayon, titingnan natin yung market if kamusta ba siya? Titingnan natin muna sa H4. Sa H4, kung papansin nyo, nasa gitna siya ng ating Bollinger Band. So, ibig sabihin, no trade zone yan. Dito pa tayo sa no trade zone. However, dito sa ating stochastic is, ayan, mapapansin nyo, nasa overbought zone siya. So, possible, bumagsak siya pag nagkaroon ng intersection dito. So, yun, ang pinaka-biased natin would be here sa daily time frame. So, tignan natin sa daily time frame kung ano ba yung potential na mangyari. So, we're seeing a downward trend and possible bumagsak pa siya dito sa support natin. Kasi currently, ni-reject siya dito sa ating middle band. So, therefore, may potential na bumagsak ang market dito.
sa ating support. So, meron tayong bias right now. Pinaka-bias natin is bearish. So, ngayon, this Monday, ang possible na maging setup natin, hanapin natin is mga selling opportunity. Kung hanap tayo ng selling opportunity, so right now, kung mapapansin nyo, ngayong Monday, last July 13, nagkaroon ng gap down dito. Ayan, gap down. Diba na-mention ko yun sa other vlog ko na nagkaroon siya ng gap dito. And because of this gap down, this will give us an idea. Uy, in control yung mga sellers ngayon. Ang lakas ng sellers ngayon this Monday. So, pwede nating sabayan yung power ng mga sellers by selling. So, since dun sa bias naman natin sa daily time frame, selling opportunity din yung hinahanap natin. So, this is an ideal time na makapag-sell tayo. So, if we will be trading this Asian session, pwede tayong mag-sell. Sell tayo dito. Actually, nag-sell din talaga tayo sa actual setup nito. And tingnan natin kung ano yung possible na mangyari. Next. Ayan, bumagsak na siya. And right now, meron tayong $23 na floating profit ito. Floating profit tayong $23. So, kung babagsak pa to, or respect niya ba itong ating support, dahil pa rin na tayong mag-TP dito. Pero since kung mapapansin nyo dito sa stochastic natin, nakayuko pa lang siya, pababa pa lang siya. So, may potential pa itong magtuloy-tuloy bumagsak kasi hindi pa siya bumabagsak. Dito pa siya sa almost overbought zone sa stochastic natin. So, tignan natin. Ngayon, meron tayong floating profit at $23. So, na-next pa natin siya. Tignan natin. Ayun. Natin yun, nagkaroon dito ng reaction yung market sa support. Ayan. So, if you're a scalper, pwede mo na i-TP yan. If you're doing intraday, pwede mo pang hintayin. Or pwede ka na mag-BE. So, yan, bumagsak siya. Bumagsak pa siya. Right now, meron tayong $67. Next, ayan, tingnan natin. So, ngayon, kapag ngayon, hindi na nagme-make sense yung market, nakita mo na binasag niya na yung support mo doon sa time frame na tinitingnan mo, yan, which is yung H1, yung nakatingin tayo sa H1. Pwede natin tingnan sa H1. Sa H1, isa dito na siya sa ating oversold zone. And then, may potential na umakyat to, guys. Yan. Kasi, nag-react na yung market. Ay, mapapansin mo, meron na dyang doji. Or like, parang inverted hammer na siya. So, possible, umakyat naman to dito sa 1 hour time frame. So, dito, pwede na tayo mag-TP. And kunin na natin tong $81 na to. So, pwede natin close na yan. Yan. So, yan, nakuha na natin yung $81. Yan. So, nagkaroon na tayo dyan ng $81.72 for 81.72 pips. Okay, for our next setup, pwede natin gawin is, tingnan natin kung i-respect niya ito. Kung i-respect niya ba to, dito tayo. Tingnan natin kung possible pa siyang bumaba o umakyat na siya. Magkakaroon mo lang siya ng possible na pullback. Click muna natin yung next. Next. Ayan, nagre-react siya dito. So, possible umakyat ito. So, magbabay naman tayo. Ayan. Next. Next. Ayun, umakyat na nga siya. Pero bumabagsak ulit. Ayun, umakyat siya. Ngayon, napapansin, nag-react siya dito sa MA 200 natin. Ayan, dito moving average 200 natin. Kasi itong blue line na to, yan. Itong blue line na to, that's moving average 200. Nag-react yung market dyan. So, ngayon, pwede natin tignan sa higher time frame kung asan ba siya. So, sa higher time frame, nireject siya dito sa ating middle band. Ito yung ating middle band. Ayan, middle band. And dito sa daily time frame, tignan natin. Ayun. Nireject ito sa middle band. So, medyo mahirapan na tayo dyan. Tignan natin kung talagang akit pa. Pero possible na bumagsak na siya kasi nirespect ng market itong middle band both sa daily time frame and sa 4-hour time frame, which is this one. Ayan. So, pwede na tayo mag-TP dito. So, close na natin yan. So, right now, meron na tayong $81 and $64. So, ako sa 4 Asian session, okay na ako doon. Happy na ako doon. Pero for the sake of backtesting, pwede natin i-check pa dito yung mga possible na maging setup natin para malaman natin kung talagang okay yung strategy natin. So, kapag close ang market, yun yung pwede nyong gawin. And then, ilagay nyo sa journal nyo, yung naging setup nyo, ano yung naging feelings nyo, ano yung naging emotion nyo, kung bakit naging okay at nakatipi ka dun sa test mo, ano yung mga tamang strategies na ginawa, mga hinanap mong confluences. And from there, mas maging productive, diba, yung weekend mo kahit close yung market. So, yun lang guys. I hope mayroon kayo natutunan today. And may you have a great week ahead. God bless!